Hello guys, good day. So meron na naman po tayong barya ngayon dito. At ang tampok dating barya ngayon today ay ito pong patungkol sa 5 piso coin BSP series po. At specifically ito pong taong ito ay year 2000. So alamin po natin sa video na ito ang current available price appraisal. Ang update po ng baryang ito. Magkano na ba ang percentage? At meron na bang mataas na collector's value itong year 2000 na 1 peso or 5 piso na BSP series. So sa last update natin, ito po ay semi hard to find. So ito pa ba kaya ay semi hard to find pa rin? At mas tumaas na ba ang value ng baryang ito? So yan po ang alamin natin sa video na ito. At syempre i-review na rin po natin ang overs, ang reverse at ang counting features ng baryang ito. So yan guys, year 2005 piso coin BSP series po ang tampok nating barya for today. At bago po natin ito simulan ay mag-intro muna tayo. Ayan, hello po sa inyo lahat. Good day, magandang araw, mayong adlaw sa inyong tanan. At welcome back po sa aking channel. Kumusta po kayong lahat? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. So for today's video nga po, ang pag-uusapan po natin ay patungkol po dito sa 5 piso coin BSP series na may taong 2000. So ito po ay mahalaga po sa ating kasaysayan sapagkat ito po ay Millennium Coin. And aside from that, sa latest update po natin, ito po ay semi hard to find. So ngayon ay i-update na naman po natin kung ito ba ay nananatiling semi hard to find, mas tumaas ba or bumaba ba ang presyo ng brand ito, at bumaba ba or tumaas ba ang percentage nito. So yan guys, at bago yan ay i-review po muna natin ang overs at ang reverse po ng ating 5 piso coin na BSP series. So unahin natin ang kanyang overs. Dito po sa kanyang overs guys ay naka-highlight po ang portrait ng ating dating Pangulo po na si Emilio Aguinaldo facing right. Katapat po ng kanyang portrait ay makikita po natin ang 5 piso na denomination. At dito po sa ilalim ang pangalan po ni Emilio Aguinaldo. Dito naman po sa pinaka-bottom makikita po natin ang year of mintage. At dito nga po ay year 2000. At dito naman po sa bandang itaas po, dito sa gilid, makikita po natin nakasulat po ng paikot ang Republika ng Pilipinas. At dito naman po sa kanyang border, yan makikita po natin ang hugis scallop, kung tawagin ay scallop border. So yan po ang napakaloob dito po sa kanyang overs or sa kanyang harapan. At dito po pala sa ilalim ng shoulder ni Emilio Aguinaldo ay makikita po natin ang mint mark. So yan guys, at dumako naman po tayo dito sa kanyang reverse or sa kanyang likuran. So dito po sa kanyang reverse ay naka-highlight po ang dating silyo ng BSP. Yan, nakasulat po ng paikot ang Bangko Sentral ng Pilipinas. At dito sa ilalim makikita po natin ang taong 1993. Hindi po ito yung taon na na-mint po ang baryang ito. Ito po ang taon na na-establish ang BSP. So 1993. So dito sa gilid makikita pa rin po natin ang hugis na scallop border. Yan. At dito po sa loob makikita po natin ang inner circle. Sa loob po ng inner circle makikita po natin ang gear. Yan, or ang cogwheel. Yan, itong may mga ipin. Ito po ang tinatawag na cogwheel. At sa loob po ng cogwheel, dito po sa upper portion ay makikita po natin ang araw at bundok. At dito naman po sa ilalim ng portion po makikita po natin ang sagisag ng watawat ng Pilipinas na may araw at tatlong bituin. So yan guys, ang makikita po natin sa overs at sa reverse po ng ating 5 piso na BSP series. So sa series na ito po ay from 1995 hanggang sa year 2017. So yan po ang series ng BSP. At sabi ko po kanina, ito pong year 2000 ay mahalaga po sa ating pagkokolekta sapagkat ito po ay Millennium Coin. So napakaganda pong mag-collect ng baryang ito. Yan. So ito po ay semi hard to find nung nakaraan. Kaya alamin po natin kung nanatiling semi hard to find po ang baryang ito. So ito pala po ay gawa sa nickel brass. Ito po ay non-magnetic. Yan. So hindi po dumidikit sa magnet. Yan, non-magnetic po. Nickel brass po ang composition ng baryang ito. So unlike po dito sa nickel plated steel na NGC 1 peso,
Yan, same goes po sa 5 piso coin natin na bago po yung NGC. Yun po ay gawa sa nickel plated steel, kaya yun na po ay magnetic. So ito namang 5 piso na BSP, yan non-magnetic pa po ito kasi nga ito po ay gawa sa nickel brass. Yun guys. So itong year 2000 ay kasama nga po sa mga semi hard to find sa last update po natin. Bali ano po, year 1999, year 2000, at isalin rin po natin yung year 2017. So i-check natin sa Numista kung ito pa ay nananatiling semi hard to find. Yan guys, mapunta po tayo dito sa talaan or sa datos po ng Numista. Dito po sa BSP series. So yan, yung 5 piso. Ang sample po dito ay year 2016. Yan, second to the last mint year po sa BSP. Nandito po ang kanyang features. Yan, ito po ay standard circulation coin. Ito po ay umiikot pa rin po sa ating circulation at considered pa rin po ito as legal tender hanggat hindi pa po na demonetize itong ating BSP series. Yan, from 1995 to 2017, nickel brass, at ang technique nito ay milled. Yan, so nandito rin po ang kanyang overs, ang kanyang reverse. Yan, ang edge nito ay smooth. Yan, at sa mga hindi pa po nakakaalam, meron pong dalawang uri ang ano po ang ating BSP series na 5 piso. Meron pong gawa sa RCM dito po sa Royal Canadian Mint sa Winnipeg, Canada. At meron din pong gawa sa BSP sa BSP Security Plant Complex sa Quezon City. So ito naman po yung may mint mark, yung BSP minted. So yan guys. So punta tayo sa sa year 2000. I-check natin ang current status. Yan. So year 2000 PI. So 1999, 2000, 2001. So meron lang pong isang variation itong ating year 2000 na barya, ang mint year. So reverse 1 lamang po ang meron at ang kanyang kasalukuyang percentage ay 0.8%. So hindi pa po umaabot ng 1% ang ang percentage nitong year 2000. So therefore, ito po ay considered pa rin po as semi hard to find. Actually, kung ikukumpara natin sa year 1999, ay mas mababa po ang percentage nitong year 2000. So ito pa rin po ay nanatiling pinaka semi hard to find or malapit na pong hard to find dito sa sa BSP series na 5 peso. So dito po sa kanyang price appraisal, sa kanyang very fine condition lamang po ang merong talaan. So 57 pesos na po ang current price appraisal nitong year 2000, basing po sa talaan or datos po ng Numista. But then again, ito pong Numista po ay basis lamang po natin. Pwede pong mabago, depende po kapag tayo po ay buyer at seller. Depende po sa usapan ng buyer at ng seller ang final say kung magkano ba ibenta or bilhin ang isang barya. Itong Numista ay po lang natin, gabay or guide lamang po natin para at least meron po tayong idea, para ma-compare po natin kung hindi ba overpriced or masyadong mababa yung presyo or benta natin sa isang barya. So yan guys, ganyan po talaga ang nangyayari kapag mga semi hard to find or mga hard to find na barya ay mas mataas po sa collector's value or sa face value ang kanyang price appraisal. So yan guys, ang ating update dito po sa year 2000. Kapag meron po kayo nito ay dapat wag nyo na pong pakawalan dahil ito po ay nangunguna sa semi hard to find at legit na medyo mahirap na po talagang mahanap itong year 2000. Sa katunayan ay ako po ay meron yatang mga 3 pieces po. Nagsimula akong mag-hunt mga year 2021 yata. Yan, so medyo matagal na rin, so mga 3 years na rin po akong nag-hunting ng mga barya. So yan guys, at sana po ay nakapagbigay na naman ako ng kaunting kalaman, kaunting update sa inyo regarding po dito sa ating hobby na coin collecting. At kung bago pa lamang po sa aking channel at gusto mo mga video na katulad nito na pinag-uusapan ng ating mga barya, ay huwag mo na rin kalimutang mag-like, mag-comment, mag-share at mag-subscribe. At pakipindot na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod kong videos. And that's it for this video guys, and we'll see you again next time. God bless.